Welcome sa another episode ng Market Outlook, and I believe na marami sa inyo ang kinakabahan, no? And hopefully you follow our instructions sa Discord na mag-raise ng fund. This is actually an opportunity for us to accumulate big time. Welcome sa part 2 ng ating weekend charting, and yun, dito tayo nag-poll sa Facebook, no? At if you're not yet member, just click the description and follow us sa link papunta sa ating Facebook group. Okay, so ang chart natin is yung mga request nyo, nandyan yun, SPNEC, Monde, Arit, Converge, RLC, SMPH Plus. Okay, so simulan natin. SPNEC, may kwento-kwento na may papasok na new investor, pero syempre nung isang linggo pa yon, at kung walang nangyari, okay, o kung ibig sabihin ng walang nangyari is walang bagong event, no, pahinga muna. Okay, hindi muna siya ulit gagalaw. Okay, so napapansin natin ganun talaga ang mga second liners, no? Nagmo-move lang pag may catalyst. So, sabi natin pala dito, ayun, Conso on high kung talagang may papasok na new investor. And breakout. Yun ang gusto nating makita. So, kailan ka bibili? Check natin. May 5% range. Aba natin ang konti. Ayun, may 5% range ba yan? Lumiit. O, tama, 5%. So, yan ang range niya. Hopefully, mag-hold yan sa taas para may chance, no, na mag-breakout. Okay. Pag nakabasag yan ng suit natin, dapat mabasag itong resistance na to 105. Pag nabasag si 105, yan, pwede na yan mag-challenge ng new high, which is yun, 115. Maliliit lang. Oh, yun, 9%. So, maliliit lang yung movement niya. Kung acceptable sa inyo, why not, no? Parang wala masyadong galawan dito. Walang masyadong event. Maliit ng volume, eh. So, yun lang. As long as walang news, hindi yan gagalaw. Chart lang dahil second liner. Pero check din natin dito. Kaya pala, naalala ko. Ito is may good earnings, no? Ayan. Good earnings yan. Kaya, recovering na rin yung kanyang FA. Abang natin yung kanyang second quarter. So, pero maganda information, no? Basta wag lang mababasag to. Pag ito nabasag, balik yan dito. 0.9. Pero pag hindi nabasag yan, goods yan. Ahon yan sa 115. Okay. May buy naman. So far okay, speculative nga lang. So it's up to you kung type nyo, no? Next, SPNEC, hindi yan. Monde ang next. Yun, Monde. Parang magandang performance ito. Ayun, sabi na nga ba yun. Naalala ko nung charting natin nung nakaraan, na-chart na rin to. Ayan. Ito, sa body na lang yan. Ayun, breakout, diba? Pag sa body kinuha. Ay, okay lang. So, breakout sa sa MA200. So, dapat yan ay mabasag pa yung MA200, no? Next, resistance. Ito, 10 pesos. Ayan. Ilan ang upside? 4%. Pero kung ako ang bibili, doon wala akong Monde, no? Bibili ako nito kapag pag nag-retest. Halimbawa, di ba, MA200, no? Di, syempre, nabangga. Pag bumagsak dito, yan, mga 930, or basta hindi dito sa
9 pesos, no? Dapat mag-create muna siya ng low at saka higher low. Pag nag-create ng higher low at dun nag-rebound, yun ang magandang pasok. Kasi eto, liit na ng upside kasi, ayun, no? 4% lang. Eh, kung mag-lower higher low muna, o di 8% na. Lumaki na yung reward, no? So, good ba yan? Okay naman to si Monde. Problema lang kasi mataas ang Philippine CPI, kaya medyo may weakness. Pero so far, ayos naman to. Ayun, yun ang chart niya. Nakakit ba yan dito? Pwede. Kasi yun naman ang resistance eh. Ayun, no? Yan talaga yung trend. Nag-breakdown lang. Pero maganda ang earnings niya na yun, 79%. Ayun, di ba? Negative nga ang estimate sa kanya pero nagbigay siya ng malaking earnings. Kaya goods yan. Pero nag-rally na din. Mula dito sa pinakailalim. Ayun, parang GT cap 90% na, GT cap 100%. Kaya medyo may correction talaga. Kahit maganda pa siya, last year pa siya nag-rally kaya may selling at may rotation sa iba. Okay? Pero ito, pwede naman yan dyan. Kasi goods pa rin naman ang FA niya, di ba? Ayun, nga lang, 25% na lang upside mo kasi target is just 12 na lang. O, doon sa tuktok ulit. Ibig sabihin, na-hit na yung target price na 12. So, pag tama uli yun doon, edi double tap. Tatlong buy, isang neutral. And abang sa earnings ulit dito. Pag may labas na earnings at goods, breakout yan. Okay? Monde. Next is REITs, no? ARIT. ARIT, syempre, tiba-tiba, no? ARIT. Gatas na gatas natin to. Dito pa tayo bumili, no? Well, may entry tayo dito. Pero sold out na yun, no? Second entry dito. Tapos, hold na. Konting TP-TP. Yun, no? Breakout. Grabe, ilang percent na. Total is 21. Pero syempre mayroon tayong mga play na ano kasi mayroon tayong, let's say, nag-rally doon, benta ka somewhere dyan. Tapos nag-collapse, buy ulit. Benta ka sa may gitna. Tapos, nung nag-breakout, hinayaan, yung benta na naman doon. Tapos buy ulit. Tapos yun, konting TP, pero dapat huwag mag-TP kasi yun, all-time high na naman. New high na naman yan. Check nga natin kung all-time high. Hindi, 52-week high. No? Creating new highs within 52 weeks. Yan. So, malayo pa. Again, ang target natin dyan is 40 to 43. Yan ang target. So, hindi na to nangyari. Ang nangyari is constant high and then breakout with dividends, no? Meron pa yung declare. May declare ulit yan. Tingnan natin. November, May, August 29. O, malapit na. This August, mayroon na namang pasweldo sa atin yan. Sarap ng REITs, no? May range ka na. Ayun, no? Ang dami mo nang kinita sa range trade. Ito pa. Tapos, total is 20%. Pero, syempre, hindi lang yung 20 kasi na-range nga eh. Tapos, may dividends pa, no, mula dito na bilang natin per annum is, ang dividends niya is 6% kasi, syempre, dito is more than 6 yan eh. Earnings, goods din, above estimates. So, yan. Ganyan tayo mag-trade. At ganyan natin katasan ng market. Anyway, if you want to learn how to trade itong mga to, and pasok yan kasi sa market team, no? Tayo nag-trade ng basta lang, ng random, no? That may team, which is under macroeconomics. So, if you want to join us, mag-enroll kayo sa Advanced FA course. Ayan. At nandito yan, no? Sa macroeconomics. Kasama dyan yung cycle, market cycle, financial cycle. At syempre, kasama dun ang REITs. Kaya nga, lahat ng REITs na magaganda ay may position tayo dyan. Sa ilalim, no? Hindi sa taas. Sa taas, nagbabenta-benta na lang. Pero sa ilalim doon tayo pumuposition. Matagal na. Kahit nga si REIT, meron tayong hawak. Pero, matagal na. Ayun, no? Dito pa tayo bumili niyan.
2 pesos tapos 2.15. Tapos yun, hanggang ngayon, hawak pa rin. No? So, positioning. Pero worth ba? Siyempre. No? 32% mukhang maliit. Pero siyempre, daanin mo sa volume para ramdam yung gain. Plus, habang bumabagsak yung iba, ito is steady. No? So, yan yung tinatawag nating macroeconomics. Under niyan yung cycle, financial cycle, economic cycle. At yun, kikita tayo ng maayos, no? Habang masarap pang tulog. So, yun. Join us dito sa ating FA course. Early bird hanggang 18. And then regular na after that. Start tayo ng August. Hindi to August 14. August 24. Ayun, August 24. Okay. So, yun lang. And hope na makasama namin kayo sa Discord, no? Ayan, next. Arit nga ba? Tapos na Arit. Balik tayo kay Arit. So, may pag-asa pa ba? Siyempre, kasi nga, target price is 40 pa. Para lang masukat natin. PH10Y. Ilan na ang yield ng PH10Y? 6%. Ilan ang ikakat ni BSP mula sa taas? Hindi pa nag-start ng cut. I think ang pinaprice in, mga 200, no? Yun, sakto. 200. So, at that level, ang yield is 6%. Ilan ang yield ni Arit? 6% na. Or 5.8. Meaning, yung 200 cut is pasok na. Okay? Priced in na for Arit. Ito, yan. Nandun. Priced in na for Arit. Akit pa ba yan? Yes, kung tataas yung chance ng malaking cut. Pero kung hindi na magbabago at 200 na 425 or 2025, dyan na yan maglalaro. Okay? Kung lampas 200, let's say sabihin natin 300 points. Saka lang yan aakyat ulit. Pero pag 300 points, malalim ano na lang yun? 4.49. 4.5 na lang ang yield ng 10Y. So, si Arit, ang presyo na nun is, check natin, 4.5. Malayo nasa 50 na ulit. Pero I think mga 3 to 5 years to bago mangyari. Kasi ang pinaprice in lang is just 200%, which is 6%. Okay? 6% nga ba? Tama. Ayan, Kaya nga ang range natin is, balikan natin, PH 10Y. So, sa 200, that's 550. Kaya si Arit is ang kanyang range 550. Yun lang. Yan nga ang target niya. Yung level na yan. 550, di ba? So, 43 to 40 ang target natin. Malaki pa din. Kasi at current level, meron pa tayong 10% upside, no? Or sabihin na natin 7 to 13. Okay pa kasi may dividends naman. Plus kung may next catalyst for January, which is most likely, hold pa, baka umakyat pa, lampas ng 43. Okay? So that's it for Arit. Converge. Malalakas ang mga telco nga ngayon, di ba? Kasi dahil sa mga good earnings result, 17 ang result, pero ang target lang is -2. O di, rally. Okay? Plus, tagal na nag-downtrend, nakalaya, at nag-create ng cup and handle. Hindi pa tapos yung cup niya. Ayun, dito pa ang cup niya. Handle, doon pa. So, malaki pa ang iaakit nito, Mukhang fresh leg to. Ayan.
hilahin lang natin yan. Ayan ang ating resistance for Converge. Oh, dikit na pala. So, much better na medyo mag TP-TP or wag bumili sa level na yan. Antayin yung bumagsak ulit. Mabagsak yan dito. Ganun, tapos papakyat. Ayan. Sideways movement, no? Hindi naman yan parabolic. So, yan lang for Converge. Huwag masyadong ma-excite. Though malakas. Pero sa baba ang bili. That's the discipline. Okay. Converge. Yun na nga. Good earnings. Good ratio. Okay. 17% upside na lang. 14. O sa ngayon, 17%. No? 14 ang target. O, dating 18 pala yan. Okay, 14 ang target. Pero pag maganda ang earnings ng 2Q hanggang 3Q, o di revise. Okay, 3 buys. May dividends na ba to? Wala pa. Converge. RLC. RLC, isa sa magandang properties in terms of fundamentals, kaso second liner. No? At volatile. Ilang beses na rin tayong kumita dyan, gaya ng kinikwento natin. No? At kasabay natin yung mga taga-Discord na kumikita dyan. So, I hope happy sila na sila ay kumikita. Ayan. So, ngayon, still on a downtrend ha. Hindi ito bullish. Kasi nasa ilalim pa rin. Tapos nagkaroon ng double bottom dito. Ayun, no? Ang maganda lang dyan, parehas nabili, no? Nakabili tayo dito. Nabenta doon. Nakabili ulit tayo dito. At nagbabawas-bawas na ulit. Okay? Bawas-bawas. Baka usog ang gain, no? Quick trades lang muna kasi nga wala pang momentum. Okay? Magkaka-momentum to pag naka-breakout to dito. Daming harang eh. So, yeah, wag na to. Ito na lang. Ano pala to? Wedge. Oh, good yan kapag wedge, no? Ang kailangan lang yan hindi tumama dito. Ayun, no? Hindi tumama dun. So, mukhang iko-conso dito yan. Ayan, dyan magko-conso. And then, attempt ng breakout. Okay, paka-breakout niyan, same pa rin. Ito ang resistance niyan. 1550. Tapos pag nabasag, ayan, 16. Okay? So, yan ang play for Converge or for RLC. As long as nasa bench, makaka-range tayo pababa. Okay? Pero once mag-breakout, diretso na ang akyat. 15 to 16. Okay? So, yun lang kay RLC. Goods bang FA? Yes naman. Dahil ang earnings niya is 20. No? Mayroon pang 151%. Pero 7 lang ang target. Target price is 58%. 23 pesos. No? All buys 4% div. So, okay din to kasi habang nag-aantay kaya may dividends ka. Malaki pa yung upside mo. No? Tapos, di naman nagpapabaya sa earnings. Kulang lang talaga dito is yung buyer niya. Pero, sa ngayon, may buyer to, no? Hindi gaya noon na wala talaga yun, no? Kita naman natin, di ba? May buying talaga sa level na yun. Konti lang yung sell. Kaya lang, hindi siya priority kasi second liner, no? At hindi pa naman bull market. Downtrend pa rin dahil dito. Pero marami ng bullish divergence. So, habang nag-aantay, di range. Muna, range lang. Okay din naman yan, no? Kikita rin tayo dyan. Gaya yan, no? 3%, not bad. Hanggang 4. Itong isa, ganun din, no? 8%. So, pwedeng kumita habang nag-aantay. Okay? So, that's RLC. Next is SMPH. Congrats sa mga believers, SMPH. Pala, yung mga walang access sa Discord, no? Nawala ng access sa Discord, just message me. Or, magbasa-basa kayo dun sa Discord.
ng instruction. Ano ngayon? SMPH. Yan, SMPH. Nung nandito pa lang sa taas, sabi natin pwedeng bumagsak. O yun, taas range. Pero dahil sa rebalancing, tanggalin na nga natin yung mga yan. Dahil sa rebalancing is, bumagsak at nag-rally ulit. Okay? So, saan ang punta niyan? Saan ang punta mo? Okay, ayun na. Kita na. Kitang-kita, downtrend. Pero okay lang yan. Bili tayo sa mga ganyang level o sa mga support level. Bili uli doon sa support na yun. Okay? At ang gusto nating makita ay mag-breakout siya. No? Tingnan natin ang resistance. Yan. Tingnan natin kung kailan babasagin yung resistance na yan. Ang maganda naman is meron siyang channel. At mukhang ito ang range niya. Sabihin na natin 27 hanggang 30 ang kanyang range, no? Ayan. Pwede siya mag-range dyan. Pwede rin namang mag-range ng tight bago ang breakout. Pero ito pa rin ang resistance. 31. Pag nabasag ang 31, makakaakit na ng 33 to 35, no? Pero as long as hindi pa nakakaakit ng 31, ayan, 27 to 30 muna. Okay? Tingin ko magko-correct to sa Monday dahil na-over yung rally kasi rebalancing lang. Pero that's a good sign, no? Ibig sabihin, may pag-asang umakyat. Okay? Okay din naman, no? Hindi naman siya totally downtrend, Correction lang. Ang tawag dyan, nag-correct lang. Tapos nag-create ng lower or higher low. That's actually a good sign. At mangyayari dyan, paakyat na yan. Yung pag ganun na yan, no? So, yan na yung magiging range niya. Kaya, ang gusto natin makita ay wag ito, no? Wag yan. So, gusto natin makita na mag-consolidate dito sa triangle. And then, yun. Yung breakout yung triangle dito sa 30. And then, challenge 31. Then, yun. Lipad sa 33. Okay. Good ba yan sa FA? Inline lang ang earnings. Pero may, wala na. Wala pa. Pero alam ko, naglabas na ng press release to, no? Abangan na lang natin. All buys. Di okay na. 32% upside. Target price is 39. So, ayos na rin. 39. Yun. Sakto lang dun. 35. Pero malayo pa yon. Okay? Next is plus. Yun, si plus. Plus, mainit na mainit. Ang tanong nyo aakyat ba sa Monday? Siyempre, yun ang tanong. Next question is, pwede pa bang humabol? Ang sagot dyan, may chance na umakyat sa Monday. Pero wag kang humabol. Yun ang sagot. Bakit? Bakit may chance umakyat? Chance lang. Kasi ang earnings niya is parang 3.6 yata billion. Not sure kung sakto yung 6. Basta above 3.5 mga ganun. Kaso, ang estimates kasi na earnings is 2.5 lang. Imagine that. 2.5 billion. Di, nabit ang estimates by 30%. So, ganun kalaki yung earnings niya. Dapat yan, sell on news. Kasi kung 2.5 billion yan, sell on news yan, basta dapat yan. Pero dahil above 30%, kaya ang sagot natin is may chance na umakyat. Okay? May chance lang. Malaki, mga 60. Okay. Pero ang tanong doon, yun nga, bibili ka ba sa Monday? Siyempre, hindi. Kasi masyado nang mataas yan. Congrats na lang sa mga may hawak. Ang sagot doon, sa may hawak, i-hold nyo, huwag nyo ibenta. Kasi nga, may leg pa. Kasi ang fair value nito is 18, no? Dito yan, 18. Yan ang fair value. At 2.5. Naging 30. Or 3.5. O di, malamang, tama nga.
Yung hype ni Sir Shane, baka nga mag-20. Pero hype lang yun. Okay, hindi natin sinasabing tama yun or mangyayari yun. May chance lang. In case mag-20, di may 16% upside pa yan. Pero that's too high na, no? Imagine, galing yan sa 2 pesos bago nag-rally. Ayun, 250. Masyado nang masaya. Pero bakit di naman bawal? Okay, yung 500% na. Sa 20, 600. So, bagger na yan. Yun nga lang, too late ka na. No? Sabi nga ni Warren Buffett, yung ginagawa ng matatalino sa early days is ginagawa ng mga retailers na nasusunog sa last day. Kaya yung ang kumikita dyan is yung matalino sa early day than those retailers na pumasok sa last days. Last day na ba yan? Not sure. Hanggat maganda ang earnings, tutuloy yan. Pero who knows, no? Basta sa ngayon, maganda ang earnings at pwedeng umakyat. Yun lang. Okay. So, that's all. And thanks for watching and feel free to share this video sa mga friends nyo if you think na this can help them sa kanilang trading. Okay, so that's all. Thanks for watching and kita-kits sa Wednesday live charting.